Buong araw na maulan sa City of Pines. Pabugso-bugso rin ang hanging dala ni Bagyong Christine. Sa lakas ng pag-uulan, tuloy-tuloy ang pagragasan ng tubig sa Siltation Dam sa Barangay Lower Aquari. Gaya ng inaasahan, mayroon ulit mga basurang bumara sa dam na nagdulot ng pagtaas ng level ng tubig pero nasa normal na level pa rin ito. Pero kung ang pag-asang tatanungin, makakaranas pa ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ng Baguio City habang papalabas ang Bagyong Christine sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ito po ay kumikilos sa westward, kaya ito po ay wala nang humaharang sa atin. Kaya ngayon po, tayo po ay nakakaranas na ng mga pag-uulan at may mga pabugsong hangin na po. Hindi naman mapakali si Tatay Peter. Ang bahay kasi nila, ilang metro lamang sa daluyan ng tubig papuntang Siltation Dam. Pinapasok na rin ng tubig baha ang kanyang bahay. Wala pa akong mga gawin. Siyempre, ang gawin lang namin. Habang kaya pa, may yung tubig, binababa ko na lang. Dahil dito, itinaas na rin niya ang ilan sa kanilang mga gamit. Pag sakaring mamaya nga po, diretso pa rin, itaas ko lang ito nilipat ko kami doon sa anak ko, sa taas. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa bahay nila Kuya Peter at kung mapapansin, halos gatuhod na yung tubig dito sa lugar na ito. Pero ayon sila mga residente, garden o taniman lamang nila ito ng mga pechay. Pero pangamba nila, kapag umabot pa o magtuloy-tuloy ang ulan hanggang gabi, baka tuluyan ng malubog at hindi na makasurvive ang mga tanim nilang pechay. Samantala, sa kalapit na bayan ng La Trinidad, Benguet, tuloy pa rin ang pagre-repack ng mga gulay para maibenta at maideliver. Ang ani nilang pipino, ibabiyahin na papuntang Manila ngayong araw. Samantala, ang ilan sa mga taniman sa strawberry farm, binalutan ng plastik. Ito'y para maiwasang malusaw ang mga pananim sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ang daan namang ito sa Palmaville sa Barangay Pugis, binaha na rin. Ipinasilip naman ng DSWD Cordillera ang mga pre-positioned food packs sa kanilang warehouse sa La Trinidad, Benguet. Ang mga ito maingat na sinusuri ng mga tauhan ng DSWD bago ipadala sa mga substation sa Cordillera. 19,000 sa mga ito ang naunang naipadala sa mga LGU sa buong rehiyon bago pa tumama ang bagyo. Nakahanda tayo, diba? Ang una naman talagang mag-respond dyan would be the LGUs. The DSWD would just augment their resources if they need. Kaya naka-preposition na yung mga goods natin, naka-distribute yan all throughout the entire region. Sa buong Cordillera, nasa higit 500 pamilya ang lumikas sa mga evacuation centers na ngayon tinututukan ng iba't ibang ahensya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.